Compulsive liar na klepto. Medyo mahaba to pero I swear worth the read until the end, haha. So it's been a while pero buwisit pa rin talaga ako sa taong to kasi I feel like walang punishment na nangyari. So I feel like it's so unfair. Meron akong 27 F friend sa office, 23 F. Let's call her Lorax. Hindi niya real name pero malapit sa katotohanan. Naging close kami kasi nagpakita siya ng interest na kaibiganin ako after I joined a wellness program. Ang dami niyang kwento. To be honest, karamihan sa mga kwento niya parang hindi naman makatotohanan, pero sinakyan ko na lang kasi she seems like a lonely person at wala siyang masyadong friends. Example ng isa sa mga kwento niya is, psychologist daw talaga siya, nag-call center daw siya kasi daw ayaw na niya maging psychologist. Nagkwento pa siya na nag-masterals pa daw siya abroad, tapos may kaya daw sila pero bored lang daw siya kaya siya nagwo-work. Mga ganun kahit di naman siya tinatanong. Going back, may naging kasalanan siya sa akin na hindi ko talaga mapatawad. Actually, dalawa to, nalaman ko lang yung isa nung napagtagpi-tagpi ko yung story nung ginawa niya yung pangalawang kasalanan niya. Nung Oktubre nung nakaraang taon, na-sent home ako ng clinic sa office kasi may sipon, ubo, hika, saka sore throat ako. Sabi nila COVID symptoms. Yes, may ganun kahit 2023 na nun. I was advised na bawal ako pumasok for 7 days so naka-red tagging ako and disabled yung access ko. Na-confine pa ako that time for 2 araw kasi ang lala talaga. Nung ikatlong araw ng rest ko, nag-chat sa akin yung isang friend ko din sa office na nagbebenta ng Korean food sa office. Tinanong niya ako bakit daw ako nangunguha ng food, samgyeopsal, nang hindi nagpapaalam. Medyo naloka ako kasi kakalabas ko lang sa hospital tapos may chat sa akin na ganito. Nag-usap kami at nag-send siya sa akin ng screenshots na chinat siya ni Lorax after niya mag-post na may nawawalang food sa ref at ire-report niya sa HR. As per Lorax, tinext ko daw siya at I came clean daw saying na nagutom ako earlier that day at kinuha ko yung food at nakikisuyo ako na si Lorax na muna yung magbayad. Lorax even told her na papagalitan daw niya ako kasi mali daw yung ginawa ko. Ha ha ha? What the freak? May screenshots pa nung text ko kuno kay Lorax of me calling her Ate Lorax while admitting to the crime, which is bizarre kasi mas matanda ako sa kanya so why would I call her Ate? Haha? Anyway, all I had to do to prove my innocence was send her the screenshot of the email na nakalagay na bawal ako pumasok for 7 days and yung picture ng release papers ko from the hospital for her to realize that Lorax was framing me for something she obviously did. Kasi why would she need to frame me for it? She took advantage of the fact na hindi ko ka-schedule yung friend ko na nagbebenta, graveyard siya and morning ako, and the fact na wala ako sa office to defend myself. When we confronted her, she started going crazy and tried to turn us against each other. Noong inask ko siya ano yung number ko kasi she keeps claiming I texted her, di niya daw alam number ko and told me that she deleted the text pero alam niya daw na ako yon. When I told her na I was hospitalized, todo sorry siya and started claiming na di na daw siya sure na ako yon and baka daw may nagfe-frame sa kanya. LOL? Anyway, I escalated her sa TL ko and ang nakakainis, they told me na since nagbayad siya technically, she will just get an NTE. Pero di ba integrity issue yon and also theft? Oh, nakakainis lang, sobra. Yung isang kasalanan niya naman flew over me kasi I really trusted her. This was July last year, sabay kaming nag-withdraw. Critical wallet day na noon and nag-withdraw ako ng 4,000 piso kasi magbabayad ako ng bills sa kanang therapy ng baby ko. Siya naman nag-withdraw ng 300 piso tapos pinakita niya pa sa akin yung resibo na zero balance na yung bank account niya. Noong nakapila na kami sa shuttle, binuksan niya yung bag ko kasi makikilagay daw siya ng phone kasi wala daw siyang bag. Tapos dinaldal niya ako as usual. Pagbaba namin ng free shuttle, sumakay kami ng jeep, then pagbukas ko ng bag ko, wala na yung wallet ko pero andun yung phone ko saka phone niya. Na-stress ako and nagpanic. She offered na pautangin ako ng money, yung last 300 niya daw pautang niya sa akin kasi may extra pa naman daw siya. Tapos nilibre niya ako ng pamasahe. I was so grateful and I really thought she was a good friend. For some weird reason too, she insisted na bibilan niya ako ng wallet na bago para daw may wallet ako. Hindi ko na nahanap yung wallet ko and nung nag-request ako ng CCTV dun sa area, ang time lang na nabuksan yung bag ko was nung binuksan niya. Pero I believed her when she manipulated me into thinking na baka nalaglag ko somewhere or whatnot.
Pero after she did what she did noong October, I realized she might have been the one who stole my wallet too, and it makes sense. Ang fucked up lang na ginawa niya yon knowing na para sa therapy ng baby yung money and the other fucked up things she did. Ang dami pang kababalaghan na ginawa niyan si Lorax, pero masyado na tong mahaba. Ha 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 ha, salamat sa pagbabasa. If nakaabot ka sa part na to, up until now gigil na gigil pa rin ako. Compulsive liar na klepto part 2. Apparently, bawal pala mag-post ng screenshots sa sub na to, so I'll just post the screenshots na na-recover ko on my own account. Pero here is the part 2. Part 1 is also here in this sub. IDK how to add the link. Tapusin na natin to para sabay-sabay tayong mag-move on kay Lorax. So after akong i-confront ni Seller, gumawa ako ng GC asking Lorax to explain herself. Doon siya nag-mental breakdown and all her lies caught up to her. Noong wala na kaming mapiga sa kanya kasi puro lies and excuses, nag-decide na kami ni Seller na mag-escalate. Ngayon dito ako na-disappoint. I talked to my TL about it and medyo dinownplay niya lang. My teammates were annoyed about it too. Sabi ng TL ko, non-verbatim, 120 lang nag-aaway-away pa kayo. Madami akong inaasikaso pero I'll try na may singit yan sa tasks ko. I felt so bad so I asked Seller na i-escalate din sa TL niya. Yung TL niya medyo same reaction din pero nag-request at least ng CCTV para dun sa day na kinuha yung food. Lo and behold, wala kahit anino ko sa CCTV footage na yon, so I at least was able to prove my innocence. And sa CCTV nakita si Lorax na kumuha ng food sa ref. Pero since nakatalikod siya, hindi kita sa CCTV kung anong kinuha niya. Medyo malapad din kasi siya kaya takip na takip niya yung door ng ref. So the evidence against her was weak kasi her alibi was may food siya sa ref na hindi yung kay Seller. Habang nagaantay dun sa FGED date, di kumalat na to sa office. May mga nakausap ako na Marites and meron ding iba na nag-share ng experiences nila kay Lorax. May 2 incidents na tumatak sa akin. May isang teammate siya noon na nagkwento na nawalan daw sila ng tigi-isang brownies sa team nila. Tapos Lorax said na meron daw siyang ability na when she touches things, she gets visions, and nakita niya daw sa vision niya na yung isang teammate nila yung kumuha. May psychic powers pa pala si Ate Haha. May 2 akong office mates friends na hindi close pero same yung story sa kanya kasi naging ka-team niya, Lorax din tong 2 dati. As per them, nag-team building daw sila and nawala yung 3,000 funds nila. Now initially, wala namang napagbintangan or suspect. Pero nung nag-ask yung TL nila na mag-check ng mga gamit and mag-cap-cap, IDK the right term, Lorax refused and started crying daw na napagbibintangan siya. Kaya doon na naisip ng mga teammates niya na baka siya kasi siya lang yung may kakaibang reaction. Anyway, fast forward sa FGD. First time kong nakaharap si Lorax, TBH medyo naiiyak ako noon kasi I felt betrayed pero nilunok ko and tinapangan ko yung loob ko. Ikinwento ko lahat ng nangyari, same order ng pagkwento ko dito, walang palya, walang butas. Alam din ng TL ko na na-sent home ako noon kasi nagalit nga siya sa akin noon kasi absenteeism daw haha. So he knew I was telling the truth. After ko magkwento, sabi ni Lorax, totoo po lahat ng sinabi niya pero hindi ko po yun ginawa para i-frame siya. I'm sorry OP kung nasaktan kita pero hindi yun yung intention ko. Haha? So ano palang intention mo? Mabusog at my expense? She then proceeded to tell some excuses like, noong araw po na kinonfront nila ako, magulo yung isip ko nun kasi nagdadrive ako pa Baguio. Wala siyang sasakyan confirmed with Seller kasi magkapit-bahay sila. Nakagat pa ako ng aso. Ang sagot ko doon, irrelevant, please stick to the narrative. Bars, na-mention ko din yung mga instances ng ibang office mates namin na na-experience sa kanya and even yung times na nawawalan si Seller tapos laging siya yung nakaka-witness or nagre-report. Doon nagbago yung timpla niya and nagalit siya, sabi niya, addressing my TL and not me. Lahat ng nagsasabi na malikot yung kamay ko during that incident, team building incident, idedemanda ko. I've talked to my lawyer about it. Natawa kami ni Seller dito kasi akala mo ang daming pera, haha. Anyway, mahabang usapan yon, umabot ng 1 oras at kalahating oras. Pero yung pinakamalupit kong bar sa kanya was this, you want us to disregard all of the screenshots and receipts just to take your words as inconsistent as it is. Stealing is one thing pero creating fake proof and stories to make your lie plausible is scary. Nakakatakot ka, Lorax. You need help with your pathological lying.
Tapos ayun, nag-iiyak-iyak siya doon. I was asked to leave kasi rekta siya sa HR that time. Unfortunately, NTE noticed to explain lang ang na-issue sa kanya and IDK what excuses she wrote on that notice kaya andito pa din siya sa company namin. Good news though, ever since then hindi na nawawala ng paninda si seller ha ha ha. Fast forward to present time, I heard from one of her teammates ngayon na friend ko na she is being investigated on because of stats manipulation. Hindi ko alam exactly anong ginagawa niya pero sobrang baba ng AHT niya while sobrang konti ng calls. Like halos bumula na yung bibig ng teammates niya tapos siya chill lang. So ayun, I hope this time she will be punished for all the things she did. Yun lang yung update ko haha. Sabi ko pa sa comments ng original post maikli lang to pero mahaba pa din pala. Di ko alam if may susunod pa na update pero kung meron man I'll just update this thread. Haha. Also, if you want to see the screenshots, I'll be posting them on my wall since hindi pwede dito. Hindi ko alam paano i-label yung screenshots pero inedit ko na lang na may captions para masaya hahaha. Compulsive liar na klepto. Lorax final update. Sa mga hindi nakabasa ng original na post, isusummarize ko na lang. Meron akong friend sa office dati na compulsive liar, ang dami niyang kwentong hindi makatotohanan. Ninakawan niya ako ng wallet and what ended our friendship was when she framed me for stealing a samgibol worth 120 pesos sa office when in fact nasa hospital ako when it happened. Nagkaroon ng FGD and escalation and ang ending na NTE lang siya kaya nagrant ako dito. Anyway, the final update is, Lorax has been terminated effective yesterday. Yes, you read that right. She is gone from our office. Finally. It's super disappointing lang na may nagansyo pa siya bago siya umalis. Apparently, she was under investigation for stats manipulation. Minamanipulate niya yung performance niya para magkaroon ng incentives. And dahil alam niyang mahuhuli na siya, nanggansyo na naman siya ng 5,000 piso bago siya na-terminate kahapon. Kung saan man siya maghahasik ulit ng lagim, I don't know pero beware of Lorax baka mamaya sa company niyo siya mag-apply.